Eto na nga mga beshi, ang mainit-init, pinakaaabangang kaganapan ngayong Miyerkules, isang revelasyon ang yayanig sa lahat at isang katotohanan ang tuluyang magpapabagsak sa mga taong walang awang dumurog sa puso ni Jenny. Habang patuloy na binabato ng paninira at panghusga sa Jenny, isang liwanag ang unti-unting sumisilip sa madilim niyang mundo. Ang liwanag na iyon ang magiging simula ng kanyang muling pagbangon at siya ring magiging dahilan na matinding pagsisisi ng mga taong sumira sa kanyang pangalan. Sa pagpunta ni Jenny sa kanyang rehearsal, napatigil siya sa isang tagpong napaluha sa kanya. Sa tabi ng isang basurahan, nakita niya ang kanyang inang si Minchi. Patuloy na umiiyak habang isa-isang pinupulot ang mga flyers na may larawan niya. Mga flyers na walang awang tinapon ng mga taong naniwala sa kasinungalingan. Nanginginig ang boses ni Minchi habang yakap ang mga kusot na papel. Hindi pambasura ang talento ng anak ko. Hindi basurahan ang mga pangarap niya. Balang araw makikita rin nila ang katotohanan. Halos madurog ang puso ni Jenny. Gusto niyang umiyak, gusto rin niya sumigaw sa sobrang sakit. Pero pinili niyang yakapin ang kanyang ina. Nay, pangako, ibabalik ko ang lahat. Hindi habang buhay ganto. Darating ang araw na sila rin mismo ang hihingi ng tawad. Habang hawak kamay silang naglakad papunta sa rehearsal. Wala silang alam na unti-unti nang gumuguho ang mga kasinungalingan sumira sa buhay ni Jenny. Samantala, hindi na mapigilan ni Nate ang kanyang galit nang nakita niya tila walang pagsisisi si Megan. Matapang niya itong hinarap. Satisfied ka na? Masaya ka na bang nawasak ang buhay ni Jenny? Ngumiti lamang si Megan. Wala akong alam sa mga pinagsasabi mo. Ngunit napawi ang ngiti nito na narinig ang sunod na sinabi ni Nate. Alam ko na ang lahat, umamin na si JC. Lahat ng kasinungalingan nyo, lahat ng paninirang ginawa nyo kay Jenny, alam ko na. Biglang namutla si Megan. Nagmakaawa siyang huwag sabihin ang katotohanan. Pero Nate, please, huwag mo itong ipaalam kay Monica, mawawala sa akin ang lahat. Ngunit malamig ang naging tono ni Nate. Hindi mo naisip yan nung sinira mo ang buhay ng isang taong walang kasalanan. Sobrang lakas ng kanilang pagtatalo, narinig na sila nila Nancy, Yuna at Alfie. Lumabas ang tatlo mula sa dressing room at doon, sa unang pagkakataon, narinig nila ang katotohanang matagal nang tinatago ni Megan. Hindi kailanman inagaw ni Jenny si JC. Gawa-gawa lang nila ni Megan ang lahat. Parang huminto ang oras. Hindi makapaniwala ang lahat. Lumuha si Yuna na paatras si Alfie samantalang si Nancy ay nanginginig siya sa galit. Sa isang iglap, malakas niyang itinulak si Megan. Napakasama mo. Dahil sa kasinungalingan mo, sinira mo ang buhay ni Jenny. Pinaniwala mo kaming masama siya, pero ikaw pala ang totoong may maruming puso. Nagkagulo ang buong hallway. Hindi na sila mapigilan. Dahil dito, kaagad na tinawag si Monica. Kasama sila Anya at Jean. Mabilis silang nagtungo sa pinangyarihan. Pagdating nila, tahimik ang lahat. Tanging hikbi ni Megan ang naririnig. Mahigpit na tinignan ni Monica si Megan. Megan, sabihin mo sa akin ang totoo. Sinubukan pa nitong magsinungaling. Ngunit bago pa siya makapagsalita, malamig na boses ni Nate ang muling umalingaw. Hanggang ngayon, magsisinungaling ka pa rin. Umamin na si JC, wala ka nang maitatago. Unti-unting nanginig ang mga tuhod ni Megan at sa unang pagkakataon tumulo ang kanyang luha. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil alam niya matatapos na ang lahat. Tahimik lamang si Monica, ngunit sa kanyang mga mata makikita ang matinding pagkadismaya. Ngayon niya napagtanto na ang taong matagal niyang pinaparusahan ay siya palang tunay na biktima. Samantala, patuloy namang kumikilos si Vanna upang ilabas ang lahat ng ebidensyang maglilinis sa pangalan ni Jenny. Isa-isang ilalabas ang mga ebidensya magpapatunay na ang lahat ng paratang laban sa kanya ay bunga lamang ng inggit, kasakiman at kasinungalingan. Habang unti-unting nabubunyag ang katotohanan, isang mas malaking revelasyon ang nakatakdang yumanig sa buhay ng lahat. Ngunit hindi lamang iyon ang paparating. May isang taong matagal nang gustong itama ang lahat
ng pagkakamali sa apo paulit-ulit niyang sinaktan. At sa wakas, nalaman na rin ang buong katotohanan. Ano ang magiging desisyon ni Monica ngayong alam niya na ang lahat? Matatanggal na ba si Megan bilang leader na Yumi? Ngayon tuluyan na nabunyag ang katotohanan. Pilit tinatago nila JC at Megan. Sa unang pagkakataon, nagsimulang magising ang lahat sa napakalaking kasinungalingan naging dahilan upang mawala ang pangarap, trabaho at dignidad ni Jenny. Ang babaeng matagal nilang hinusgahan at inuring na kontrabida. Siya pala ang tunay na biktima. Ngunit para kay Monica, hindi pa rin natatapos ang lahat. Alam niya, isang desisyon ang kailangan niyang gawin. Isang desisyon na maaaring magpabago sa kinabukasan na Yumi at mabigyan ng hustisya ang matagal nang ipinagkait kay Jenny. Paano haharapin ni Dara ang pagbagsak ng kanyang anak? Ano ang mangyayari kapag nalaman ni Amelia na si Jenny ang tunay pa lang niyang apo? Kapag dumating ang araw na yon, mayayakap niya pa kaya si Jenny o huli na ang lahat? Ano ang maaari niyang gawin kay Dara sa malaking kasinungalingang ginawa nito? Paano kung sa oras na handa na siyang yakapin ang kanyang tunay na apo, ay siya namang oras na unti-unting sumuko si Jenny sa lahat ng sakit na kanyang pinagdaanan? At sa pagbagsak ng lahat ng kasinungalingan, may pag-asa pa kayang maibalik ang mga pangarap, tiwala at panahong ninakaw kay Jenny? O huli na ang lahat para sa mga taong minsan sumira sa kanyang buhay? Sa susunod na kabanata, hindi na luha ang mangingibabaw kundi hustisya. Hindi na kasinungalingan ang mga magnanaig, kundi ang katotohanan. Ngunit tandaan, kapag ang dumating ang araw na maniningil, hindi lahat ng binibigyan ng pagkakataon ay humingi ng tawad dahil may mga sugat na kahit kailan ay hindi na kayang maghilom ng salitang patawad. Kaya mga beshi, kung nagustuhan niyo yung istorya, magbigay kayo ng kuro-kuro and opinion. Don't forget to like and follow para updated kayo sa mga susunod na kabanata. Thank you and bye!